Magandang umaga, mga bata! Magandang umaga po! Manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa araw na ito. Tulungan niyo po kami na maging mabuti at masunurin at gawin ang lahat ng aming ginagawa ng may pagmamahal. Amen. Bago kayo umupo ay ayusin niyo muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat sa ibabaw ng inyong mga upuan. Ay, wala! Ay, wala! Maaari na Maaari na kayo umupo? Wala dito! Wala dito! Para makita kung may lumiban sa klase ay ganito ang gagawin natin. Tumingin sa kanan kaliwa. Isipin, sino ang wala. Sige, awitin natin. Tumingin sa kanan kaliwa. Isipin, sino ang wala. May lumiban ba sa klase ngayon, mga bata? Wala! Mabuti kung ganon. Lahat kayo ay nandito sa ating klase ngayong araw. Meron ba kayong takdang aralin? Yes? Wala! Ganon ay, bago natin simulan ang ating klase ay, ating munang ipapaalala ang ating alituntunin ngayong araw. Ang una ay makinig. Kapag may nagsasalita, nagtuturo siguro at mayroon kayong kaklaseng sumasagot ay dapat kayong makinig. Tama. Magtaas ng kamay. Kapag may gusto kayong sabihin, o kapag sasagot kayo ay tataas nyo lamang yung iyong kamay. Tama. Maging magalang. Dapat kayong maging magalang sa inyong guro at sa inyong mga kaklase. At ang panghuli ay makipagtulungan. Kapag may nagtuturo, makinig kayo, makikooperate, at kapag may group activity kayo ay dapat makipagtulungan kayo. Maliwanag ba? Yes po! Kung ganun ay, gusto kong makinig kayo sa ating klase ngayong araw dahil mamaya pagkatapos ng klase ay may reward ang mga hindi pasaway. Gusto nyo ba ng reward? Yes! Kung ganun ay dapat kayong makinig at makikooperate. At kung sino ang pasaway ay walang rewards. Hanggang cellphone. Yes, magsumagot kayo. Ngayon, naaalala nyo pa ba ang ating aralin noong nakaraang araw? Yes po! Ano nga ulit ang ating aralin noong nakaraang araw? Tungkol sa pandiwa, tama. At ang pandiwa ay tumutukoy sa kilos. Ngayon, para masukat kung naaalala nyo ang ating napag-aralan noong nakaraang araw ay may ipapakita akong larawan. At sasabihin nyo kung ano ang isinasagawa sa larawan. Naintindihan ba, mga bata? Yes po! Yes po! Ano ang isinasagawa sa larawan? Naglinis! Maglinis, tama. At ang susunod na larawan ay? Nagluluto! Oh, nagluluto rin ba kayo? Yes po! Ano ang niluluto mo? Hotdog. Iyan, hotdog daw ang niluluto ni Ian. Ano pa? Ikaw, Audrey, ano ang niluluto mo? Egg! Ano naman ang isinasagawa sa larawan? Nagsusulat, tama. Ano pa? Nagbabasa. Ano naman ang isinasagawa sa larawan? Nagsusuklay, ano pa? Nagsasalamin, tama. Talagang naintindihan yung ating aralin noong nakaraang araw. Ngayon, magkakaroon tayo ng laro. Gusto nyo ba ng laro, mga bata? Pero, bago yan, ano ang sinabi ko kanina kapag may nagtuturo dito sa harapan ay? Makinig! Nagkikinig ka ba, David? Kapag nagtuturo yung guro, ano ang gagawin natin, David? Makinig! Makinig, tama. At huwag pasaway.
gagawin ay tukuyin mo larawan ko. May ipapakita akong larawan at sasabihin nyo kung ano ang nasa larawan. Naintindihan ba mga bata? Ano ang nasa larawan? Yan? Di ba sabi ko kanina kung gusto nyo sumagot ay itaas lamang ang iyong kamay. At hintayin nyo tatawagin kayo ng guro. Ano ang nasa larawan? Yes? Ano ang nasa larawan? Manok, tama. Ano naman ang nasa larawan? Yes, Audrey? Laruan, tama. Maraming ako. Ano naman ang nasa larawan? Bata. Mga bata, tama. Ano pa? May mga babae at lalaki din. Ano naman ang nasa larawan? Yes? Central. Paaralan, tama. At nakita nyo ba kung nasaan itong paaralan na to? Yes! Saan yung paaralan na ito? Central. Sa Central, tama. Ano naman ang nakikita nyo sa larawan? Birthday! Ano nga ba sabi ko kanina pag gusto nyo sumagot ay itaas ang kamay? Ano ang nasa larawan, Jared? Birthday. O, bago yan ay aking munang iprepresenta ang ating layunin ngayong araw. Sa pagtatapos ng aralin ito, kayo, aking mga mag-aaral ay inaasahang makapagbibigay ng tamang halimbawa ng pangalan ayon sa tao, bagay, hayop, at pangyayari. Magpapakita ng interes, aktibong pakikipaglahok sa talakayan tungkol sa pangalan at makakapagpangkat ng salitang pangalan gamit ang sorting activity. Naintindihan ba mga bata? Yes, ma'am! Ngayon, meron akong maikling kwento. Gusto niyo bang makinig ng kwento? Yes, ma'am! Makinig kayong mabuti dahil mamaya ay meron akong mga katanungan. Isang araw, may mabait na bata na nakatira sa baryo ng Kablogan na nagngangalang Ana. Sino nga ba ulit ang nakatira sa baryo ng Kablogan? Si Ana, tama. Isang umaga, inutusan si Ana ng kanyang nanay na bumili ng malagkit na bigas sa tindahan nila Aling Nena. Saan nga bumili sa Ana ng malagkit na bigas? Sa tindahan ni? Tama, si Aling Nena. Gagamitin iyon sa pagluluto ni Aling Meli ng bibingka, bilo-bilo at suman. Para sa kaarawan ng kapatid niyang si Mark. Bakit nga ba sila magluluto ng bibingka, suman at bilo-bilo? Dahil? Tama, ito ay kaarawan ni Mark. Habang naglalakad si Ana ay nadaanan niya ang mga hayop na kalabaw, manok, aso, ibon at pato. Ano nga ba ulit yung mga hayop na nadaanan ni Ana? Aso, ibon, manok, pato at kalabaw. Pagdating niya sa tindahan ay binili niya ang malagkit na bigas na pinapabili sa kanya ng kanyang nanay at agad na siyang umuwi. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sino ang mga tauhan sa kwento? Sina Ana, Aling Nena, at si Mark, tama. Ano ang mga hayop na nadaanan ni Ana sa daan? Ano nga ulit yung mga hayop na yon? Ano ang sabi ni Guro kanina kapag gusto yung sumagot ay itaas ang kamay? Yes, Audrey. Aso, ano pa? Kalabaw, ibon, pato at manok, tama. Ano ang okasyon o pangyayari bakit maghahanda sila Ana? Ma'am, Yes, Miller? arawan mo. Dahil
sa ngalan ng tao, bagay, hayop, at pangyayari. Base sa kwento natin kanina, ano yung mga nabanggit na ngalan ng tao? Mark, ano pa? Ana, at si Aling Nena, at ang nanay ni Ana na si Aling Nelly. Tama. At may hayop ba o ngalan ng hayop na nabanggit sa kwento? Ano ulit yung mga ngalan ng hayop na yon? Aso, manok, pato, kalabaw, at tama. Ang galing nyo naman. Talagang nakikinig kayo sa ating aralin. Bakit nga ba sila maghahanda ulit? Dahil kaarawan ni Mark. At ang kaarawan ay isang halimbawa ng pangyayari. At saan nga ba naganap ang kwento na yun? Sa baryo ng Kablogan. At ang Kablogan ay isang halimbawa ng ngalan ng lugar. Tama, ang gagaling nyo naman. At narito pa ang ibang halimbawa ng pangalan. Ang una ay guro. Ang guro ba ay halimbawa ng ngalan ng tao? Tama. How about sundalo? Halimbawa ng ngalan ng may kilala ba kayong sundalo? At dati, sino ang kilala niyong sundalo? Magsabi nga kayo. Yung papa ni Giselle. At ang susunod ay payong. May payong din ba kayo? Ano ang kulay ng payong mo? Purple ang kulay ng payong ni Audrey. How about blue? Ano pa? Ano pa ang kulay ng payong niyo? Yes, Ian? Pink ang kulay ng payong ni Ian. At ano naman ito? Ito. Alam niyo ba kung ano ang ngalan ng mga... Alam na nga ito ay halimbawa ng ngalan ng hayop. Nakakita na ba kayo ng pagong? Daga. Saan niyo nakikita ang daga? Doon sa bahay? Maraming daga ba sa bahay niyo? Maraming daga. Sa layon, nakakita na ba kayo ng layon? Kabayo. Saan niyo nakakita ng kabayo? May kabayo sila Ian? Wow! Malaki ba ang kabayo mo? Kambing! May kambing din ba kayo? Saan nyo madalas nakikita ang mga kambing? Dadaay! At sa bahay nila, Miller. Isda! Nakakita na kayo ng isda? Saan nakatira ang mga isda? Sa ref! Oo, meron sa ref at sa ilog din. At narito pang ibang halimbawa ng pangalan, ang palengke, palaruan at paaralan. At ang palengke, palaruan at paaralan ay isang halimbawa ng mga lugar. At sa tindahan din. At ang tindahan ay isang halimbawa ng pangalan o ngalan ng lugar. At meron pa, bagong taon. Ang bagong taon ay, alam niyo ba kung anong bagong taon? May mga nakita ba kayong nagpapaputok tuwing bagong taon? Maganda ba ang fireworks? Pero wag niyong hahawakan yun dahil mapuputol ang kamay kapag sumabog sa kamay niyo. Kaya anong gagawin? Huwag nating hawakan. Binyag. Nakakita na ba kayo ng nabibinyagan? Saan? Tama. At kasal. May nakita na ba kayong
Yung taon at binyag ay isang halimbawa ng ngalan ng pangyayari. At ang Pasko, alam niyo ba kung ano ang Pasko? Ano ang ginagawa natin tuwing Pasko? Nagpapaputok? Ano pa? Naghahanda ba tayo tuwing Pasko? At alam niyo ba kung ano ang nasa larawan ito? Celebration. Celebration. Ito ay doon sa Bagyo, kung saan tinatawag na panagbenga. At ito ay isang halimbawa ng pangyayari. Ngayon, naiintindihan niyo na ba kung ano ang pangalan? Kung gano'n ay magbigay nga kayo ng ngalan ng bagay na nakikita niyo dito sa loob ng ating silid-aralan. Yes, Audrey? TV, tama. Ano pa? Bag, tama. Ano pa? Ano pa yung mga bagay? Yes, Ian. Pencil, tama. Yes, Jared? Papel, tama. Yes, Travis. Bag, tama. Ano pa? Ano pa yung mga nakikita nyo dito sa mesa, tama. Ano pa? Blackboard, magaling. Ano pa? Payong, tama. Star, ano pa? Ilaw. How about hayop? Magbigay ka kayo ng alam nyo halimbawa ng hayop. Yes, Audrey. Aso, ano pa? Pusa, ano pa? Kabayo, ano pa? Lion, ano pa? Pusa, ang galing naman. Ano pa, Jared? Aso. Magbigay nga kayo ng alam yung halimbawa ng pangyayari. Kung kanina ang halimbawa natin ay kasal, ano pa? Yes, Miller. Ano? Halimbawa ng pangyayari, kaarawan. Kanina sa kwento natin ay, ang pangyayari niya ay kaarawan. Ngayon, naiintindihan niyo na ba kung ano ang pangalan? Ngayon, may dalawang uri ng pangalan. At ang una ay pangalang pantangi na tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ano nga ulit ang sabi ni Guro kapag may nagsasalita sa harapan? Dapat tayo ay makinig at huwag maingay. Masabi na natin ang nagsisimula sa malaking titik. At ang mga halimbawa ng pangalang pantangi ay waterfalls, waterfalls, waterfalls. At narito ang mga halimbawa ng pangalang pantangi. Ano nga ulit ang pangalang pantangi? Nagsisimula sa malaking titik ang simula ng salita. At narito ang mga halimbawa. 1. Basahin na natin ang pangalawang halimbawa. Tawad. Guro. Pulis. Lamesa. Ang malayaan. Pilipinas. Pusa. Kung napapansin nyo, ang mga halimbawa natin ay ang unahan ay nagsisimula sa malaking titik. Kapag sinabi natin pantangi ay nagsisimula sa malaking titik. Tama. At ang pangalawa namang uri ng pangalan ay pambala na. Ito ay tumutukoy sa pangkalahatan ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, at pangyayari. At kung kanina ang pangalang pantangi ay nagsisimula sa malaking titik ang unahan, ang pangalang pambala na naman ay nagsisimula sa maliit na titik. Tama. At narito ang mga halimbawa. Basahin na natin. Mar, bansa, fiesta, lapis, bag. Ano ang napapansin nyo sa mga halimbawa? Ito ay maliit na titik. Tama. Naintindihan nyo na ba mga batang kung ano ang pangalan? Kung gano'n ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat.
pangalang pantangi o pangalang pambala na. At ang pangatlong grupo ay may inihanda akong awit o lyrics at ang pangatlong grupo ay sila ang bahalang umawit sa harapan na may movements. Naintindihan ba mga bata? Opo! Punta na kayo sa inyong mga grupo. From group 1, group 2. Saan yung group 2? Miller, yung group nyo, dito kayo. Group 2. At ang group 3 ay, Jared, dito. Makinig muna sa aking sasabihin dahil bago nyo simulan. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ang iyong gagawin. Pero bago yan, akin munang babasahin ang ating pamantayan. Katumpakan ng sagot presentasyon, 10 points. Tandaan, 10 points ang presentasyon. Kooperasyon, 5 points. Kaya dapat lahat kayo ay gagawa sa inyong gawain. Pagsunod sa oras, dapat matapos nyo ang iyong gagawin sa tamang oras. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto. Sa total na 20 points. Yes. Ngayon, pumunta na sa inyong grupo at simulan ang iyong mga gagawin. Simulan nyo na ang iyong gagawin. Sa group 1, dito. Hindi group 1. Pumunta dito sa harapan ni Ito. Dito kayo. Tapos nyo na ba ang iyong gawain, mga bata? Handa na ba ang group 1 na magpresenta sa inyong ginawa? Ngayon, ipresenta nyo dito sa harapan ang inyong ginawa. Ngayon, kung maaari bang pumunta ang group 1 dito para ipresenta ang kanilang ginawa? Ang larawang ito ay halimbawa ba ng tao? Ito naman. Agad. Tayo. At ito ay halimbawa ng lugar. At ang Christmas ay halimbawa ng pangyayari. Maraming salamat, Group 1. At bibigyan ko ng 10 points ang Group 1 dahil na-present nila ng tama ang kanilang ginawa. At 5 points dahil nakipag-cooperate silang lahat. Nakita kong gumawa silang lahat sa kanilang gawain. At pagsunod sa oras, 5 points. Bibigyan ko sila ng 5 points dahil natapos sila sa tamang oras. Sa total na 20 points. Ngayon, handa na ba ang group ko? Ngayon, group 2, pumunta kayo sa harapan at ipresenta ang iyong ginawa. Kapoy, bagyo, araw ng mga puso, aralan, sigit, telebisyon, damit, papel, lamesa. Tingnan natin kung tama ang ginawa ng group 2. Ang sabi ko kanina, ang pantangi ay nagsisimula sa malaking titik. Tingnan na natin kung ang baboy ay nagsisimula ba sa malaking titik? Opo! Basahin nga kung ano ito. Bagyo. Nagsisimula ba sa malaking titik? Opo! Araw ng mga puso, nagsisimula ba sa malaking titik? Opo! Paaralan. Opo! Sa pambala na naman kung saan
saan makikita natin na nagsisimula sa maliit na titik. Magaling ang group 2. Ngayon ay grade-gradean natin ang group 2. Ang group 2. Diyan na usara ka na. Sa presentasyon ay na-present ang group 2 ng maayos kaya bibigyan natin ng 10 points. Kooperasyon, naging-pag-cooperate sila. Lahat sila ay gumawa kaya bibigyan ko sila ng 5 points. At natapos sila sa tamang oras kaya 5 points din sa total na 20 points. Ngayon ay pakinggan naman natin ang ginawa ng group 3. Punta lang tayo dito sa harapan at i-presenta yung ginawa. Pakinggan ang presentasyon ng group 3. Tao, bagay, hayop, magaling, group 3. Maaari na kayong umupo. Dahil pag-cooperasyon lahat ang group 3 ay bibigyan natin sila ng 10 points. At naging pag-cooperate sila ng 5 points. At natapos sila sa tamang oras kaya bibigyan natin sila ng 20 points. Ang gagaling nyo naman mga bata kaya bigyan natin ang ating sarili ng ang galing-galing club. Alam nyo ba kung ano ang galing-galing club? Ganito ang galing-galing club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Tumaya nga tayong lahat at bigyan ng ating sarili na ang galing-galing club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Maupo na kayo. Ngayon maglalaro tayo. Gusto nyo bang maglaro? Pipili ako ng mga sasali sa larong ito dito sa inyong attendance at pipili ako ng dalawa na sasabak sa laro at ang gagawin ng aking mapipili ay bato-bato pick. Gusto nyo ba ng bato-bato pick? Alam nyo ba kung ano ang laro ng bato-bato pick? Kung gano'n ay makinig muna sa aking sasabihin. Kapag may nagtuturo sa harapan, ano ang gagawin? Huwag maingay. Huwag maingay. Makinig kayo sa sasabihin ng guro. Yun naman ay pipili na ako. Ang gagawin ng mapipili ko ay bato-bato pick. At ang mananalo ay magsasabi kung ano ang alam niya pangalan. At ang matatalo ay sasagutin ng pangalang pambalana o pangalang pantangi ang aking ipapakitang salita. Naiintindihan ba mga bata? At ang napili ko ay sina Miller at Aubrey. Pumunta kayo dito sa harapan. Sino ang nanalo? Audrey. O Audrey, dahil ikaw ang nanalo ay magsabi ka nga kung ano ang alam mong pangalan. Hayop. Anong ngalan ng hayop ang alam mo, Aubrey? Aso, tama. Ngayon, Mila, dahil natalo ka ay sasagutin mo ang aking ipapakitang salita kung ito ay pangalang pantangi o pangalang pambalanan. Ang unang salita ay Dr. Jose Rizal. Ano ang uri ng pangalan ng binigay kong salita? Pantangi dahil ito ay nagsisimula sa malaking titik. Tama. Ngayon, maaari ka nang umupo at pipili pa ako. Sino kaya ang mapipili ko? At ang napili ko ay sina Ian at Rian. Si Rian. Ngayon, Rian, dahil ikaw ay nanalo ay magsabi ka nga kung ano ang alam mo pangalan ng bagay. Bag, tama. At ngayon, Ian, dahil ikaw ay natalo, sasagutin mo ang aking ipapakitang salita kung ito ay pantangi o pambalana. At ang salita ay
nagsisimula sa maliit na titik. Tama. Maaari ka nang umupo. Ngayon ay, sino pa kaya ang mapipili ko dito sa inyong attendance? Nasasabak sa laro. Si Richelle at si Jared ang napili sa laro ito. Sino ang nanalo? Richelle. Ngayon, Richelle, magsabi ka nga ng ngalan ng hayop na alam mo. Elepante, tama. Maaari ka lang mo. Dahil natalo ka, Jared, ay sasagutin mo ang aking papalitang salita. Ito ay pantangin o panggalan. Ano ang pangalan ng telebisyon? Ano? Ito ba ay pantangi o pambala na? Pantangi, tama. Dahil ito ay nagsisimula sa malaking titik. Maaari ka lang po. Maraming salamat. Ang gagaling nyo ng mga bata, talagang naintindihan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Kaya bibigyan ulit natin ang ating sarili ng Barangay Club. Alam nyo ba ang Barangay Club? Ganito ang Barangay Club. Woohoo! Bigyan natin ang sarili natin ng Barangay Club. Maglalaro tayo. Gusto nyo bang maglaro ulit, mga bata? Ang laro natin ay magpapatugtog ako ng music at pagpasapasahan nyo ang kahon na ito. At kung ang music ay nag-stop at kung sino ang nakahawak dito ay siya ang sasagot. Ulan na natin pagpasapasahan ang kahon. At narito ang katanungan. Ang nakahawak sa kahon ay narito ang tanong. Ano ang ating napag-aralan ngayong araw? Tungkol sa pangalan, tama? Audrey, dahil ikaw ang nakahawak sa kahon, ito ang katanungan. Ano ang tawag natin sa tungkol sa ngalan ng tao, bagay, hayop o lugar? Ano nga ulit ang sagot mo, Audrey? Pangalan, tama? Sino ang nakahawak? Ano ang tawag sa uri ng pangalan na karamihan? Michelle, ito ano ang tawag sa pangalan na nagsisimula sa maliit na titik? Tama ang pambala na. At ano masasabi ang pangalan pambala na ay isang salita? Marahimik ka ito. Marahimik at ito ang tanong natin kay Audrey. Paano mo masasabi ang pangalang pambala ng
halimbawa ng pangalan ayon sa tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. At isusulat nyo yan sa inyong notebook. Intindihan ba mga bata? At yan muna sa ngayon, mga bata,